Nakipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa National Bureau of Investigation para siyasatin ang umano'y mga nagsasagawa ng manipulasyon sa supply ng palay na nakakaapekto naman sa presyuhan ng bigas. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Minamaniubra ng ilang palay trader ang supply ng palay kaya nagkaka-artificial price hike pati sa presyo ng bigas. Ito ang sinabi ng Administrator ng National Food Authority o NFA sa isinagawang weekly news forum. This is a free enterprise and some people would take advantage and speculate. No? So they're taking more risk, no? Thinking that they will still benefit out of that trade. No? Kamakailan nanawagan ang grupo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa Pangulo na ibalik ang price cap sa bigas. Ayon pa sa grupo, nasa 21 hanggang 29 pesos na kada kilo ang farm gate price ng bagong ani at tuyong palay. Pero paliwanag ng NFA, posibleng inaasahan ng mga palay producer na tataas ang presyo ng palay dahil sa El Nino. Kaya sadyang minamaniubra nila ang presyo nito. Probably need to stock up more, no? Because of in preparation for El Nino. No? And this is not unique to the Philippines. This is a global event. No? This is also why probably prices of palay has already gone up. No? And I think many of the traders right now are buying more local palay. Nakipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa NBI para imbestigahan ang mga sangkot sa price manipulation. And the President is putting a lot of emphasis on that so that yung unnecessary opportunistic or improper conduct of trade has to be minimized or even eliminated. Pero giit niya, sa ngayon, marami pang supply ng palay sa bansa na sasapat para sa susunod na harvest season. Ito rin ang dahilan kaya tama lang na alisin na ang price cap sa bigas. There's still quite high inventory because we're still about to finish our peak harvest. No? And this harvest would be able to provide us about close to 5 months of our consumption. Noel Talakay para sa Bayan.